my god. You're so awesome, Lawrence Lim. It's Lawrence Lim with the W. May binata na laging dedeposito ng 100,000 piso sa kanyang bank account halos araw-araw. Isang araw, tinanong siya ng sexy at magandang bank manager na si Miss Chloe, "Sir, saan galing ang lahat ng perang ito?" Napanalunan ko po sa sugal," sagot ng binata. Walang sinumang nananalo ng ganyan kalaking halaga ng tuloy-tuloy sa sugal," sagot ni Miss Chloe. "Gusto mo ng patunay? Pustahan tayo ng 5,000 piso na kaya kong halikan itong kanang mata ko mismo." "Imposible yan, pero sige, tatanggapin ko," sagot ni Miss Chloe. Inalis ng binata ang kanyang pekeng mata, hinalikan ito at ibinalik. "Oh, di ba? Talo ka po. Pakiabot na lang ng 5,000 piso ko," sabi ng binata. Naiinis, nagdesisyon si Miss Chloe na muling makipagpustahan at humingi ng rematch kinabukasan. "Sige po, pustahan tayo ng 3,000 piso na kaya ko dilaan ang mga tenga ko," sabi ng binata. Sinuri ni Miss Chloe ng mabuti ang mga tenga ng binata at nakitang totoo ang mga ito, kaya pumayag siya. Inalis ng binata ang kanyang pekeng dila at dinilaan ang kanyang tenga. Kinabukasan, humiling si Miss Chloe ng isa pang rematch, pero ayaw na niya nang may halong daya ang pustahan. "Sige, pustahan tayo ng 10,000 piso na may tattoo ka sa puwet mo," wika ng binata. "Hoy sir, wala no!" sigaw ni Miss Chloe na biglang hinubad ang kanyang damit at ipinakita ang kanyang puwet upang patunayan na walang tattoo ito. "Nanalo po kayo sa pustahan, ito ang 10,000 piso nyo," sabi ng binata. Maya-maya, naguluhan si Miss Chloe nang makita niya ang mga empleyado ng bangko na nagbabayad sa binata. "Sir, ano na naman ang ginawa mo?" tanong ni Miss Chloe sa binata. Ngumisi ang binata at sumagot, "Nakipagpustahan po ako sa kanilang lahat ng tig 10,000 piso kada isang tao na magpapakita ka sa akin ng puwet mo." Sa parking lot ng isang supermarket, napansin ni Pedro na may tama ang pinto ng kotse na hiniram lamang niya mula sa kanyang boss. Nag-alala ito kung paano niya ito maaayos dahil siguradong mapapagalitan siya. May lumapit na matandang lalaki sa kanya at bigla siyang binigyan ng payo nito kung paano mawawala ang yupi ng sasakyan. "Naku po, iho, ang laki ng yupi ng kotse. Alam mo ba na kapag hinipan mo ang tambutso nitong kotse, aangat yang yupi na yan hanggang sa bumalik sa dati ang kotse na parang walang nangyari?" Napaisip si Pedro, ngunit hindi rin nagtagal ay sinunod din ang payo ng matanda kung kaya nagsimula siyang ilapat ang kanyang nguso sa tambutso ng kotse at hinipan ito ng malakas. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Juan at tinanong si Pedro kung ano ang ginagawa niya. "Hoy Pedro, bakit nililips to lips mo yung tambutso ng kotse?" Huminto ng sandali si Pedro sa pag-ihip at sumagot, Kasi nayupi itong pintuan ng sasakyan ni boss. Yari ako doon kapag nalaman niya to, kaya sinusubukan kong alisin ang tama ng kotse sa pamamagitan ng pag-ihip sa tambutso nito." Tumawa ng husto si Juan at nagsalita muli, "Tol, ang mo. Kahit anong ihip ang gawin mo dyan, hindi gagana yan." "Bakit naman?" tanong ni Pedro. Kasi naka-open lahat ng bintana," sagot ni Juan. Gago! Nakatanggap si Pedro ng isang loro bilang regalo sa kanyang kaarawan. Ang loro ay matanda na at may masamang ugali. Halos bawat salitang lumalabas sa bibig nito ay mura at kung hindi man, sobrang bastos. Ginawa ni Pedro ang lahat para baguhin ang ugali ng loro. Kinakausap niya ito ng mahinahon, pinatutugtugan ng malumanay na mga musika at sinubukang turuan ng magagalang na salita pero walang epekto. Nagpatuloy pa rin ang loro sa pagsasalita ng di maganda. Sa sobrang inis, sinigawan ni Pedro ang loro pero sinigawan lang din siya nito pabalik. Sinubukan niyang takutin ito pero lalo lang itong nagalit at nabigkas ng mga di magagandang salita ng mas matindi. Sa huli, sa labis na pagkadismaya, hinawakan ni Pedro ang loro at ipinasok ito sa refrigerator, umaasang mapakalma ang ibon kahit sandali lang. Narinig niyang nagsisisigaw, kumakalukot at sumisipa ang loro tapos biglang tumahimik. Natakot si Pedro na baka nasaktan niya ang loro kaya dali-dali niyang binuksan ang pinto ng ref. Lumabas ang loro na kalmado at biglang nanghingi ng patawad kay Pedro. "Bossing, sa palagay ko ay nasaktan kita sa aking masasamang salita at pangit na ugali. Babaguhin ko na ang aking asal. Sorry po at sana ay mapatawad mo ako. Pwede bang magtanong?
Kasi kanina nung inilagay nyo ako sa ref, may napansin akong inihaw na manok na nakalagay sa plato. Mukhang may malaking kasalanan na gawa yung manok na yun sa inyo, bossing, no? Pumanaw ang asawa ni Maria at nagdadalamati ito ng sobra. Dumalaw siya sa funeral para tignan ang itsura ng kanyang pumanaw na asawa. Nagulat si Maria dahil nakabarong ang suot ng asawa niya. Nilapitan niya ang funeral parlor. Kuya, pwede po bang papalitan ang suot ng asawa ko? Dahil ang huling hiling niya sa akin ay suotin siya ng formal na damit, nakacoat at may necktie. Sumagot ang funeral parlor. Sorry po ma'am, papalitan ko na lang po. Medyo nanyumo ang funeral parlor dahil mahabang proseso na naman ang gagawin niya. Kinabukasan, bumalik si Maria sa funeral para tignan ulit kung napalitan na ba ang damit ng kanyang pumanaw na asawa. Pagbukas ng kabaong may nakita niya na nakacoat at necktie na ang asawa niya. Tuwang-tuwa si Maria dahil nasunod ang gusto niya. Tinanong niya ang funeral parlor. Wow, kuya, bagay sa kanya ang suot. Paano mo napalitan ng mabilis? Sumagot ang funeral parlor. Kahapon kasi ma'am, sakto na may dumating din na babae at pumanaw niyang asawa. Ayaw ni Mrs. na nakacoat and tie ang asawa niya, gusto nakabarong. Kaya yun ang ginawa ko. Agad nang miti si Maria dahil nasunod ang gusto niya, nagsalita si Maria. Pero ang bilis mo palitan, paano mo ginawa? Sumagot ang funeral parlor. Madali lang Mrs., pinagpalit ko lang yung gulo. Isang babae ang namatay at napunta sa langit. Pagdating niya sa tarangkahan ng langit, may anghel na naghihintay sa kanya. Anong kailangan kong gawin para makapasok? Tanong ng babae. Kailangan mo lang mag-spell ng isang salita, sagot ng anghel. Hindi naman para mahirap. Anong salita ang kailangan kong spell? Spell mo ang word na love. Labis na natuwa ang babae at agad niyang na-spell, L-O-V-E. Tuno mo ang anghel at binuksan ang tarangkahan. Lumipas ang maraming buwan at isang araw ay lumapit ang anghel sa babae. Pwede ba ikaw na muna ang magbantay ng tarangkahan na yun? Tanong ng anghel. Pwede naman, sagot ng babae, at pamwesto siya sa tarangkahan. Habang naroon siya, lumapit ang isang lalaki, ang kanyang asawa. Po, mahal ko, anong nangyari sa iyo at nandito ka na agad? Tanong ng babae. Mahal, talagang nawasak ako nung nawala ka. Nalugmok ako sa matinding depresyon na hindi matalo-talo. Noong nasa aksidente ka, hindi ako makatulog, hindi makakain. Wala akong nagawa kundi madalamhati, sagot ng lalaki. Sana naman ay nakapagpatuloy ka sa buhay at nakalimutan ang sakit ng pagkawala ko, takonsuelong sabi ng babae. Sa totoo lang, may nurse na nag-alaga ng mabuti sa iyo, pati na rin sa akin. Naging malapit kami sa isa't isa, at sobrang natulungan niya ako. Sa huli, pinakasalan ko siya. Nasa honeymoon na kami nang magkaroon ako ng malaging na aksidente sa skiing. Kaya narito ako. Ano ang kailangan kong gawin para makapasok? Kailangan mo lang mag-spell ng isang salita, sagot ng babae. Ganun lang. Buti naman. Anong salita ang kailangan kong spell? Tanong ng lalaki. Ngumiti ang babae at sinabing, Numanong Trimicrostopid Silica Volcaniconeusis. Binigyan ni Paolo ng tsehe ang anak niya at sinabi, Anak, pag-uwi mo, ibigay mo sa nanay mo itong tseke at sabihin mong 18 years old ka na. Ito na ang huling tseke na makukuha niya para sa child support. Tapos tignan mo kung ano ang expression ng mukha niya. Umuwi ang anak ni Paolo at sinabi sa mami niya, Ma'am, sabi ni Dad, ibigay ko daw sa iyo itong tseke. Last support na niya ito sa akin kasi 18 na ako. Pagkatapos tignan ko daw ang expression ng mukha mo. Nakangiting sumagot ang mami niya at sinabi, Sa susunod na pagbisita mo sa kanya, pakisabi salamat sa suporta kahit hindi siya ang totoo mong tatay. Emotional, damn it! Pumunta si Isko sa restaurant para bumili ng pagkain. Waiter, pa-order na ako ng isang siopaw, yung babae ha. Sumagot ang waiter, siopaw. Babae, bakit babae? Sumagot si Isko, kasi may papel sa ilalim, may napkin, hahaha. Sumagot ang waiter, kasusuran available lang dito ay badin na siopaw. Nagulat si Isko, badin na siopaw. Ano naman yun? Sumagot ang waiter,
May napkin din sa ilalim, pero may itlog. Gago! Isang barko ang lumubog sa Pasipiko at ang tanging nakaligtas lang ay isang lalaki, isang aso at isang babaeng kambing. Napadpad sila sa isang isla na malayo sa mga tao at nanirahan sila doon ng magkakasama. Makalipas ang ilang buwan ay sobrang sabik na sa laman ang lalaki. Gumaganda na sa paningin niya ang kambing pero ang problema lang ay tinatahulan siya ng aso pag lumalapit siya dito. Galit siyang hinahabol ng aso palayo, kaya di niya magawa ang masamang balak niya sa kambing. Isang araw, may isang magandang babae ang napadpad sa isla. Wala itong malay kaya tinulungan niya ito at binihisan ng damit. Nang magkamalay na ito, ay pinakain niya ito ng pagkain, kaya grabe ang pasasalamat ng babae sa kanya. Salamat kuya sa tulong mo. Kung di dahil sa'yo, siguro na ako ngayon. Di ko alam kung paano ako makakapawi sa'yo. Meron ka bang gustong i-request para naman makapawi ako sa'yo? Umabot hanggang tenga ang ngiti ng lalaki at agad-agad itong nagsalita. Oo, meron sana. Pwede bang maglakad-lakad muna kayo ng aso? I heard a rumor through the grapevine so bold. Lawrence Lim got a million stories untold. From green jokes, conspiracies, and edits with flair. You gotta follow him, baby, if you dare. Your feet feels empty without his magic touch. You got the blues and the laughs that you crave so much. With a click and a follow, you'll find some relief. Lawrence Lim, social media, a digital belief. Click, subscribe, don't miss a trick. Now, hey, leave your worries and come on, click today. Lawrence Lim's got the content right in line. Follow him now.